Lucas POV. I am falling in love with this woman. Hindi makapaniwalang sabi niya sa sarili habang tinitingnan si Zoe. Pangalawang beses pa lamang niyang naramdaman na ganitong klase ng takot. Una ay nang malaman niyang may cancer si Clara. Pangalawa ay kaninang makita niyang nasa panganib si Zoe. Niyakap niya ito ng sobrang higpit. Hinding-hindi na niya papayagan pang maulit itong muli. Muntikan ka na mapahamak ng dahil sa akin. Narinig niyang sabi ni Zoe nang tila mahimasmasan. Inilagay mo ang buhay mo sa panganib para lang iligtas ako. Kitang-kita niya ang pinaghalong takot at pag-aalala sa mukha nito. Hindi siya umimik at nakatingin lang siya dito. Ramdam niya ang waring mga paru-parong lumipad palabas ng kanyang puso. Gusto niyang matawa sa sarili. Hindi na siya teenager para magkaganito. At sa silakbo ng kanyang damdamin ay bigla niya itong hinagkan sa labi. Halatang ikinagulat nito ang ginawa niya. Ngunit ilang saglit lang ay nararamdaman na niyang tinutugunan ito ang kanyang ginagawa. Laking gulat ni Zoe nang bigla na lamang siyang hagkan ni Lucas. Para saan ba ang halik na ito ni Lucas? May ibig sabihin ba ito? Alanganing tinugon niya ang mga hagkan nito hanggang tuluyan na niyang nakalimutan ang mga question marks sa kanyang isipan. Ine-enjoy na lang niya ang sandaling to. Kung hindi pala nila narinig ang paparating na ambulansya at mga pulis, ay hindi pa sila magbibitaw ni Lucas. Dr. Bustamante. Anang baling kinitang nurse na lumapit dito. Akmang aalalayan nito si Lucas, ngunit mabilis niyang nabakuran ng lalaki. Ako na. Pairap na sabi niya sa babae, saka inalalayan si Lucas patayo at inuupo sa wheelchair. Huling-huli niya nang mag-angat ng isang kilay ang nurse habang nakatingin sa kanila. Pati ba naman ang nurse na ito ay nagpapantasya rin kay Lucas? Tiningnan niya ang babae habang waring sinasabi ng mga tingin niya, sorry, pero akin lang siya. Tinawanan lang siya ng nurse saka nagpatiunan na pabalik ng sasakyan. Naka-score din ba si Lucas sa babaeng ito? Bulong niya sa sarili habang nakasunod ng tingin sa babae. Napanguso pa siya nang mapansing tila nananadya pa itong kumembot at ipakita ang malaking pangupo kay Lucas. In fairness, ay napaka-sexy naman talaga nito at may itsura rin naman. Pero mas maganda pa rin ako. Aniya habang patuloy na sinisipat ang babae. Maganda nga, retokada naman. Katnik naman ang isang bahagi ng utak niya. Napag-alaman nilang stalker ni Zoe ang matandang mayaman. Nagbayad ito ng tauhan para sundan siya. Nang malamang wala si Lucas, ay sinamantala ng tauhan ito ang pagkakataon para makidnap siya. Ayon rin sa investigasyon, ay suspect ito sa naganap na pangmamolestya noong isang taon malapit rin lang sa area nila. Nambibiktima raw talaga ito ng magaganda. Matapos gawa ng masama, ay pinuputulan nito ng buhok ang mga babaeng ginagamit sa pinapalaya. Ginagawa raw nitong collection ang mga buhok na nakukuha nito sa mga biktima. Nang pasuki ng mga pulis ang mansyon ng matanda, ay nakuha rito ang ilang mga kagamitan na ginagamit nito sa pagsalo sa mga babae. Nakuha rin ang ilang mga larawan ng mga babaeng ini-stock nito kasama na ang picture niya na kuha sa isang naganap na event kasama si Lucas. Munti ka na pala akong magalaw ng matandang yun. Sabi niya kay Lucas habang nasa ospital at ginagamot ang sugat nito. Habang ikaw, nag-e-enjoy kasama ng Felicitas na yon. Nakangusong sabi pa niya rito. Ilang beses ko bang sasabihin, business lang ang dahilan ng pagpunta ko sa Davao. Inirapan lang niya ito. Maya-maya ay nangunot ang noo. San mo nga pala kinabit yung tracking device? Bakit ang bilis mo ko nasundan? Saka ang bongga mo naman, may helicopter ka pa. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Uy Lucas, tapatin mo nga ako. Bukod sa pagiging doktor mo, hindi pa ba ako alam tungkol sa iyo ha? Iniwasan ni Lucas ang mga tingin ni Zoe. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. As much as possible, ay ayaw niyang magsinungaling dito. Ngunit ano man ang isasagot niya, alangan namang aminin niya rito ang totoo niyang pagkatao. Tiyak nakakatakutan siya nito at lalayuan kapag nalaman nito kung sino siya talaga. Hindi naman ito gaya ni Clara na maiintindihan siya. Sa bagay,
Iba naman ang kaso ni Clara. Dahil involved rin ang mga magulang nito sa underworld business nila. Kaya madali lang para dito ang intindihin ako. Lucas, bakit hindi ka nagsasalita? Parang may itinatago ka nga talaga sa akin ah. Dinig niyang sabi ni Zoe. Pwede ba Zoe? Huwag ngayon. Wala ako sa mood makipagbiruan. Hindi naman ako nakikipagbiruan ah. Medyo nahihiwagaan na lang kasi ako sa'yo. Parang may itinatago ka sa akin. May something na hindi ko maipaliwanag. What if may itinatago nga ako sa'yo? Anong gagawin mo? Matiim na tanong niya rito. Hypothetical lang naman yung questions mo, hindi ba? Ani Zoe na bahagyang natawa. Well, kung masama yung secret mo, let's say, assassin ka pala or isang nagbibenta ng bawal na gamot. Siyempre lalayuan kita no? Hindi naman ako ganun kabaliw para... Natigilan ng babae sa kanya pakurap-kurap. Pero alam ko mabuti kang tao. Hindi mo naman ako tutulungan kung masama ka eh. Dinig niyang sabi nito habang nakatitig sa kanya. Hindi na siya makasagot. Hanggang makabalik sa bahay ay tahimik pa rin siya sa realisasyong ito. May nararamdaman siya para kay Zoe. Ngunit gusto na muna niyang makasigurado bago niya ipagtapat dito ang tunay na nararamdaman. This is something you have to reflect on. Hindi naman kasi ako ang tipo ng lalaki na nakikipaglaro ng emosyon. What if dala lamang ng kalungkutan itong nararamdaman niya para kay Zoe? Isa pa, hindi naman siya handa sa rejection. Baka naman may pagtingin pa rin talaga si Zoe sa dati nitong asawa. Ayaw naman niyang maging isang panakip-butas lamang para dito. Yayayain sana niya itong lumabas mamayang gabi, ngunit tumawag ang nanay ng babae. At narinig niyang nagyayagang manood ng sine ang mga ito. Nakijoin na rin siya. Naisip niyang mas matitiyak niya ang damdamin niya para dito kung kikilalanin niya itong mabuti. Pero iba na ang kalampag ng puso niya sa tuwing magtatama ang mga paningin nila ni Zoe. May halong kilig na. Mas naging extra caring rin siya dito. At iba na ang tono ng boses niya sa tuwing makikipag-usap siya rito. Bagay na alam niyang hindi nakaligtas kay Zoe. Pinagtatakha ni Zoe na simula nang makidnap siya ay naging extra sweet na sa kanya si Lucas. Napansin rin niyang mas naging malapit ito sa kanyang ina. Madalas pa nga ay ito na ang nagkukusang tawagan ang nanay niya at alamin kung may mga kailangan ba ito or may masakit sa katawan. Binigyan pa nito ng card ang nanay niya para raw anytime na magtungo ito sa ospital ay wala itong babayaran kahit na ano. Kinikilig siyang isipin na nagpapalakas si Lucas sa kanyang ina. Ayaw niya mag-assume, pero kahit sinong babae ay iyon ang iisipin. Lalo pa at madalas ay may dala itong flowers para sa kanya. Bakit siya nito dinadalhan ng mga bulaklak? Para saan yun kung wala itong espesyal na pagtingin sa akin? Susunduin kita ng 5 PM tonight. Sa labas tayo magdi-dinner. Ani Lucas sa kanya nang tawagan ako habang naglalaban ng mga damit. Okay. Sagot niya. Bago pa siya muling makapagsalita, ay nawala na ito sa kabilang linya. Napasimangot siya bigla. Naging extra sweet si Lucas sa kanya. Pero hindi pa rin nawawala ang panakanakang kapilihan nito. Talagang pinagbababaan siya nito ng telepono. Agad-agad. Ni walang bye, I miss you man lang. Pero excited siyang mag-dinner sa labas kasama nito. Yung silang dalawa lang talaga. Matagal-tagal na rin ang huli nilang date na silang dalawa lang. Nagpaganda siya ng husto. Sinimplihan lang niya ang makeup niya para lang mas lalong ma-enhance ang kanyang kagandahan. Pinili niya ang tube red dress na hanggang tuhod. Maganda ang shape ng balikat niya, kaya lalong lumutang ang kaseksihan niya. Mukha siyang supermodel sa itsura niya habang tinititigan ang kabuuan sa salamin. Alas 5 ay naroroon na si Lucas para sunduin ako. Kakaiba ang glow sa mga mata nito nang tingnan ako. Kinabahan tuloy siyang bigla. Para kasing habang nakatingin ito sa kanya, ay bigla na lamang itong luluhod sa kanyang harapan at maglalabas ng singsing. Sabay tanong sa kanya ng, "Will you marry me?" Siyempre, ay wala nang pag-aalinlangan pang sasagutin niya ito ng yes. Kaso'y, paano siyang makakasal dito kung wala man lang siyang sariling identity ngayon? Kung saan-saan na napadpad ang imagination ko. You look stunning. Halos paanas lamang na sabi ni Lucas sa kanya. Thank you. Tipid ang iting sabi niya.
Sinisikap niyang magpakahinay ng kilos para bumagay sa bihis niya. Inilalayan pa siya nito papasok sa loob ng elevator, na gaya ng isang gentleman. Hindi naman ito iyon dati ginagawa. Nagulat pa ako nang si Pierre kami bumaba at alalayan siya nito paakyat sa isang yacht. Yung huling dinner kasi natin sa yacht, nagmamadali tayo dahil sa emergency call. I want you to experience it again, Zoe. Yung hindi nagmamadali. Anang lalaki sa kanya. Napansin niyang apelido nito ang nakasulat sa yate. Don't tell me sa'yo to? Nagkibit balikat lamang ang lalaki. Wow, ang yaman siguro talaga ng pamilya niyo, no? May helicopter, may yacht, may mga sports car. Don't tell me may private plane ka rin. Napangiti lang ito sa kanya, saka binulungan ako. Just enjoy the evening, okay? Nitong waring nakapagdala ng kuryente sa kanyang buong katawan nang bahagyang lumapat ang mga labi nito sa kanyang tenga. Iba rin talaga ang karisma ng lalaking to. Feeling niya ay nasa alapaap siya habang kasama si Lucas na hindi nauubusan ng mga nakakatawang kwento nito. Never siyang naging ganito kasaya kahit na noong in love pa siya kay Desmond. Nakakatakot tuloy na baka sa sobrang ligayang nararamdaman niya kapag kasama si Lucas ay mas higit na sakit ang ibalik niyon sa kanya. Lalo pa at wala namang label kung ano nga ba ako para rito. Nangangapa pa rin ako hanggang ngayon. Nag-a-assume na baka may something na itong nararamdaman para sa kanya. Lalo pa at bago matapos ang gabi ay binigyan pa siya nito ng bracelet na napapalibutan ng mga diamonds at heart-shaped na ruby sa gitna. Bakit heart-shaped? May ibig sabihin ba yun? Thank you for making this day very special. Sabi niya kay Lucas nang matapos ang gabi at makauwi na sila sa bahay. Thank you for making my day very special. Sagot nito sa kanya. Napatitig siya rito at bago pa siya makapagsalitang muli ay hinagka na ako dito sa labi. Kusang pumulupot ang mga braso ko sa balikat nito. Hindi naman siguro kailangan ng label para maintindihan niya na espesyal rin siya para rito. Kung ang pagbabasehan lang ay ang ginagawa nitong pagpaparamdam sa kanya ngayon. Hindi naman ako manhid. Mahina akong napasigaw nang bumaba ang labi nito sa balikat ko. Lucas? Hindi ako tumutol nang buhatin ako nito patungo sa loob ng kwarto. Ito na nga yata ang pag-ibig na matagal na niyang pinakaaasam. Si Lucas na nga yata ang lalaking tapat na magmamahal sa kanya. Maya-maya pa ay inihiga siya nito sa kama, saka isa-isang tinanggal ang mga suot niya. Itinara lang nito ang undies at pang-itaas ko. Napapikit ako nang dahan-dahang baybayin ng mga kamay ni Lucas ang kabuuan ko. Napaliyad pa ako nang huminto iyon sa pagitan ng aking mga hita. Parang hindi na ako makapaghintay pa. Tumayo ang lalaki at tinanggal ang suot na polo at pantalon. Pang-ibaba na lamang ang suot nito nang humarap sa kanya at muling hinagka ng kanyang labi. Para akong lalagnatin sa sobrang init ng aking katawan at hindi ko tuloy alam kung saan ibabaling ang aking mukha nang magsimulang maglakbay ang kamay ni Lucas. Bago pa makabuelo ang kasangga ni Lucas ay nakita niyang nagsignal na pulang ilaw ang suot niyang relo. Ibig sabihin niyon ay may warning sign na ang kanyang ama. Nasa emergency mode ito at hindi niya pwedeng ipagpaliban. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang phone at pumasok sa loob ng banyo para doon kausapin ang ama. Bakit, Dad? May halong iritasyong tanong niya sa ama. Palagi na lamang itong wrong timing. Hindi ba pwedeng ipagpaliban ng tawag niyong to? May kailangan kasi akong tapusin at... You are in the middle of what? Pakikipagsalo kay Zoe? Diretsyong tanong ng matanda sa kanya. Napahinga na lamang siya ng malalim nang maubusan ng idadahilan. Wala nga yata siyang kawala sa ama niya. Alam na alam nito kung kailan siya nagsisinungaling. Kabisado nito ang bawat galaw niya kaya hindi siya makakapagtago dito. What do you want, Dad? I want you to track this file. Sabi nitong may ipinadalang kung ano sa email niya. Ilang segundo lang ay may natanggap na siyang notification mula sa kanyang telepono. I need it within 2 hours, okay? Utos nito sa kanya. Saka nawala na ito sa ere. Damn! Napapamurang sabi niya habang lumalabas ng banyo.
Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Zoe na kailangan muna nitong maghintay hanggang matapos niya ang iniuutos ng ama. Nakabihis na si Zoe na makita niya. I'm sorry, Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bago pa siya makapagsalita, ay muling tumunog ang phone niya. This time ay si Felicitas naman ang nasa kabilang linya. Nagkamali siya nang sagutin ang tawag nito dahil napindot niya ang loudspeaker. What happened, Lucas? We are in the middle of something exciting. Bigla mo na lang kung iniwan sa kwarto. Nananadya ka bang bitinin ako? Dire-diretsyong sabi ng nasa kabilang linya. Nataranta tuloy siya dahil alam niyang narinig lahat ni Zoe ang sinabi ng babae. Mabilis niyang ini-off ang kanyang phone at hinawakan si Zoe para sana magpaliwanag dito. Zoe, it's okay. Sabi nitong mabilis na ipiniksi ang kamay niya saka nagmamadali nang lumabas ng kwarto niya. Damn! Naisip niyang gawin na muna ang ipinag-uutos ng ama para wala nang sagabal mamaya kapag kinausap niya ng masinsinan si Zoe. Business trip talaga ha? May pait sa mga labing napangiti si Zoe habang nangingilid ang mga luhang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Sinigurado niyang nakalakyon sa humiga sa kama at umiyak. Mahilig talaga magpaasa ang lalaking yon. Kung paano siya nito pinapaasa, ay ganun din pala ang ginagawa nito kay Felicitas. Grabe pa naman siya nag-assume na espesyal ang nararamdaman nito sa kanya. Yun pala, kung paano siya nito tinrato, ay ganun rin ang ibang babae. Talaga bang ganito ang kapalaran niya? Palaging niloloko? Palaging pinapaasa? Sa bagay, siya lang naman itong nag-a-assume. Wala namang ipinangako sa kanya si Lucas para magalit siya rito. Hindi ba sabi pa nga niya noon, pareho silang mature. Kusa niyang binibigay ang sarili dito at walang sapilitang nagaganap. Kaya hindi siya pwedeng magalit dito. Mas lalong hindi siya pwedeng mag-demand ng kahit na ano. Bad object, baka yun lang ang tingin sa kanya ni Lucas. Ang sakit lang isipin na higit pa doon ang inaasahan niyang mangyari sa kanila. Maya-maya ay tinawagan niya ang ina. Gusto niyang marinig ang boses nito. Baka sakaling makatulong para maibsan ang bigat ng kaloobang nararamdaman niya. Nay? Hindi maitago ang lungkot sa kanyang boses. Oh, anak, may problema ba? Wala naman, Nay. Namiss ko lang po kayo. Kaila niya rito. Pwede ba tayong mamasyal bukas? Sabihin mo sa boss mo kung pwedeng bigyan ka ng 2 days na day off. Gusto ko lang po kayong makasama. Naglalambing na sabi niya sa ina. Hayaan mo at bukas ng umaga magpapaalam ako. Sana nga payagan ako. Thank you po, Nay. Mahinang sabi niya rito. Matapos ang pag-uusap nila ay namaluktot lang siya sa kama. Kasalanan naman niya ito. Hinayaan niya ang kanyang sarili na mahulog ang loob sa isang lalaking hindi naman handang magmahal. Ilang beses kumakatok si Lucas sa pinto ng kwarto ni Zoe. Ngunit ayaw siyang pagbuksan nito. Alam niyang gising pa ang babae kahit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Naisip niyang palipasin na lamang muna ang gabing ito. Bukas, kapag pareho ng malinaw ang isipan nilang dalawa, ay saka na lamang niya ito kakausapin. Huminga siya ng malalim at bumalik na sa kanyang kwarto. Ngunit halos hindi na siya pinatulog sa kakaisip kay Zoe. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Pero laking gulat niya nang madatnan doon si Zoe at halatang kagaya niya ay hindi rin ito makatulog. Zoe, let me clarify one thing. Walang anumang namamagitan sa amin ni Felicitas, okay? Paliwanag niya dito. Oo, inaamin kong physically attracted ako sa kanya. Pero bago ka mag-isip ng kung ano, walang nangyari sa amin. Bakit ka ba nagpapaliwanag? Tanong nito sa kanya. Hindi naman tayo, hindi ba? Yung nararamdaman natin sa isa't isa. Init lang ng katawan. Lilipas ding... Talaga bang yan lang ang nararamdaman mo sa akin? To tell you the truth, Zoe, higit pa doon ang nararamdaman ko sa'yo. Giit niya dito. What do you mean? Please, Lucas, stop playing with my emotions. Huwag ka nang gumaya kay Desmo. I am not playing with your emotions, Zoe. Gusto kita. Pansin niyang napainom ito bigla ng tubig. Sa kasunod-sunod ang paglunok habang nakatingin sa kanya.
Nananaginip ba ako? Gustong tampalin ni Zoe ang sarili para matiyak na hindi pa naginip ang naririnig niyang ito kay Lucas. Pakiulit nga nung sinabi mo? Mahinang tanong niya rito. Gusto ko lang masiguradong tama ang naririnig ko. I said, gusto kita. Munti ka na siyang masamid sa sinabing iyon ni Lucas. Hindi makapaniwalang lumapit siya rito. Gusto mo rin ako? Tumango ito sa napangiti. Tama bang sinabi mong, Rin? Ibig sabihin? Oo. Nakahikbing sabi niya rito. Ako na ang kusang yumakap dito at buong pagmamahal na hinagkan niya ito. OMG. Hindi niya inaakalang may darating pang ganitong klase ng pag-ibig sa kanya. Walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman niya. Natatakot tuloy siyang kapag natulog siya ngayon ay magising siya sa katotohanan. Panaginip lang ang nagaganap ng lahat ng ito. Kung pwede nga lang wag na niyang ipikit ang kanyang mga mata para lagi siyang nakabantay dito. Hindi na niya pakakawalan ang isang napakagandang pagkakataong tulad nito. Alam niyang pareho na sila nag-iinit ni Lucas na mga sandaling ito. Ako na ang kusang humila dito papasok sa loob ng kwarto habang ibinababa ang suot nitong boxer shorts. Si Lucas naman ay kinakalas ang butones ng suot kong pajama habang ang kanilang mga labi ay patuloy na magkahinang. Wala silang inaksayang oras para mabawi ang nasayang na sandali nila kanina. Masyado pa namang maiksi ang gabi kapag kasama niya ang lalaking ito. Nang ganap na matampad ang makisig nitong katawan ay pinisil pa niya iyon. Nakakagigil ka? Bulalas niya habang nakatingin sa mga muscles ni Lucas. Ikaw rin naman. Pili yung bulong nito sa kanya, saka pinalo ang pang-upo ko. Mas lalo siyang ginaganahan kapag nakikipagharutan sa kanya si Lucas at parang inaakit ako. Kahit na di naman ito kailangan magpaka-trying hard dahil mga mata pa lang nito ay nalalaglag na ang suot niya. Sa gabing to, gusto niyang magpakatotoo. Gusto kong tanggapin ako nito bilang ang kanyang tunay na pagkatao. Nang tuluyan ng matanggal ang lahat ng suot niya, ay binuhat siya nito pahiga sa kama. Pagkalapag nito sa kanya, ay mabilis ko nang iniangkla ang aking mga binti sa balakang ni Lucas. Napakagatlabi pa ako nang maramdaman ang nakahanda nitong sandata at dahan-dahang umatake sa akin. Lucas! Malakas na sigaw ko. Para akong mababaliw na hindi maintindihan. Animoy may mga kuryenteng dumadaloy sa aking buong katawan habang ginagawa iyon ni Lucas. At sa isang mabilis at madiin na galaw ay sabay naming naabot ang sukdulan. Sa kabilang banda, buong pagmamahal na tinititigan niya si Lucas habang hinahaplos ang mukha nito. Kailan ba nagsimula yung feelings mo sa akin? Curious na tanong niya rito. Sa halip na sumagot, ay kinabig lang siya nito at mabilis na hinagkan sa labi. Nakatatlong rounds na sila at palagay niya ay makakaapat sila bago lumiwanag. Hindi naman siya nagrereklamo. Dahil tulad nito, ay nanabik rin siya sa pagmamahal nito. Hindi yata siya magsasawang paulit-ulit na iparamdam dito kung gaano niya ito kamahal. Napangisi si Lucas na makita sa kanyang muka na ready na naman siyang makipagbakbakan. Hindi ka rin marunong mapagod, no? Kung gusto mo, kahit hanggang Friday pa tayong ganito eh. Pili ang sabi niya rito. Kinagat ni Lucas ang balikat niya. Halatang gigil na gigil pa rin ito. Tulad niya ay tila wala rin itong kapaguran. Mahina pa siyang napasigaw nang sumayad ang labi nito paibaba sa kanyang tiyan. Para siyang malulunod sa kiliting nararamdaman. Mas lumakas ang sigaw niya nang mula sa kanyang tiyan ay bumaba na naman ang mga labi nito sa pagitan ng kanyang mga hita. Iba't ibang sensasyon ang inihahatid sa kanya ng ginagawang iyon ni Lucas. Pakiwari niya ay tinatangay siya nito sa iba't ibang dimensyon. Mabilis niyang iniangat ang kanyang mga binti at napasabunot sa buhok nito. Kung noon ay namamali mo siya ng atensyon kay Desmond, sobra-sobrang atensyon naman ngayon ang ibinibigay sa kanya ni Lucas. Maya-maya pa ay sabay na naman nilang naabot ang sukdulan. Tinapos nila ang magdamag ng magkayakap. Pareho silang pagod na pagod, ngunit masayang nakatulog. Kinabukasan ay wala na si Lucas sa tabi niya nang bumangon siya. Hinila niya ang bathrobe sa may upuan at isinuot iyon
sa kapupungas-pungas na lumabas ng kwarto nito. Narinig niya ito sa kusina, kaya nagmamadali siyang pumunta doon. Gusto niyang matiyak na hindi lang panaginip ang naganap sa kanila kagabi. "Good morning," sabi nitong inilapag ang pancakes at bacon and egg na niluto. "Breakfast is ready." Lumapit ito sa kanya at hinagka ng noo niya. "Come on, abang mainit pa." Hinila nito ang bangko at pinaupo siya. "Kumain ka na kumain para marami kang lakas." Makahulog ang sabi nito sa kanya. Kumindat pa ito kaya nag-blush siya at the same time ay kinilig habang iniisip na mauulit muli ang ligayang pinagsaluhan nilang magdamag. "I love it when you blush like that," sabi nito habang mapanukso ang mga batang nakatitig sa kanya. Sinadya niyang ilabas ang kaunting bahagi ng kanyang balikat. "Talaga ba?" Nangaakit na tanong niya rito. "Huwag kang ganyan, baka lusubin kita." Pabirong sabi nito sa kanya. "Why not? Hindi ko pa na-experience sa kitchen." Pili ang sabi niya rito. Nakita niya ang pamula ng mukha ni Lucas kaya malakas siyang tumawa. "Humanda ka sa akin mamaya," sabi nito sa kanya, saka napapailing na humigop ng kape. "Are you happy?" Tumango ito. "Ako rin, ang saya-saya ko sa lahat ng mga nangyayaring to ngayon sa buhay ko. Nakakatakot lang na baka may kapalit ang lahat ng to." Pansin niyang kumunot ang noo ni Lucas. "Hindi lang kasi ako sanay na ganito. Parang hindi ako makapaniwalang darating ka sa buhay ko. Nakakatakot lang na baka pagising ko bukas, panaginip lang palang lahat ng to."